So, gaano po ba importante yung pagiging prayerful natin, no, bilang isang Kristiyano? So, sabi ng Colossians chapter 4, verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. So, Apostle Paul emphasized about the importance of a prayerful Christian. Then the question is, how to become a prayerful Christian? Paano po ba natin makakamit yung pagiging prayerful natin? Sapagkat tayo po ay meron po tayong mga bagay na ating laging tupag sa buhay. Kaya minsan makaligtaan natin ang ating prayer life. Amen. But sabi po ng Biblia, in the Colossians chapter 4 verse 2, devote yourselves to prayer. Being watchful and being thankful. No, pagiging devote natin sa prayer, ito pong pagiging watchful natin at pagiging thankful sa Panginoon sa lahat ng bagay. So how to become a prayerful Christian? And to become devote in prayer. So first thing is, pray with persistence. Dapat manalangin tayo na lagi. Huwag po natin kaligtaan ang panalangin. No? Pray with persistence. Because Paul begins with the saying, devote yourselves in prayer. In the original language, sabi po dyan, continue steadfastly in prayer. And it is translated, and it carries with the idea of dedication. So, ang meaning po niyan, dapat meron po tayong commitment and dedication in prayer. Why? Because it is a very powerful word that given us an imperative or a command. So, pagiging prayerful pala natin, ito po yung command ng Panginoon. Command po ito ng Panginoon. Dapat hindi lang po pangminsanan. Dapat ito po ay lifestyle natin. Pagiging lagi nating panalangin sa Panginoon. Lagi tayong umaasa, lagi tayong kumakandong, no, sa Panginoon. Then second thing is pray with passion. Dapat yung panalangin natin, meron yung desire talaga, intense desire to seek the presence of God. Amen? Not just in words, not just kung ano lamang hinihiling natin personal, but pray with passion. Dapat isisik mo talaga, hanapin mo talaga yung presensya ng Panginoon. Amen? Dapat merong passion. So if you are persistent in something, so it stands to a reason that you are to be passionate about it. Amen? In fact, Apostle Paul says that we should be vigilant or be watchful. No? Dapat vigilant po tayo, dapat watchful po tayo. So it describes a passionate prayer. It describes a passionate prayer. Di ba? So, pray from the heart, it is a prayer not just from the mouth or head. So, pagiging passionate natin sa prayer, dapat galing po sa puso. Amen. Galing po sa puso. Then, the third thing is, pray with thankfulness. Amen. Dalangin natin na tayo po ay laging magpasalamat sa Panginoon. Kasi yung panalangin po, hindi lang po yung lagi kang humihingi sa Panginoon. No? Panginoon, Panginoon, Panginoon. Hindi po ganyan. No? Ang panalangin po, ito yung pagpasalamat natin sa Lord sa lahat ng biyaya, sa lahat ng natatanggap natin, sa protection, sa healing, no? Sa lahat nating mga hinahangad sa buhay. No? So, it involves thankfulness, expressing gratitude. It demonstrates relationship. Yung pagiging pasalamatin natin sa Panginoon, relasyon po yun. Na tayo po ay natutuwa, tayo nagagalak, kasi nga si Lord po ang nagbibigay, si Lord po ang nagsasatisfy sa atin. Siya po ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na ating hinahanap. And it communicates gratitude or proper attitudes.
Yung lagi natin magpasalamat sa Panginoon, it is an attitude na tayo po ay papasalamatin. And it generates humility.